Magandang hapon mga boss, no? So yung mga hollow blocks ko ay pinahakot ko sa mga bata. Dahil 200 piraso yan, ay bibigyan ko sila ng 200 piso. Kaya nagkakot sila. Yan, pati nga. Kukunti na lang pala. Ayan, no? Kunti na lang. No, sige, ilagay nyo na lang ilagay dyan sa baba. Ayan mga boss. Pinakot ko sa kanila. 200. Ilagay mo dyan, sa gilid. Yan. Happy Sunday everyone mga boss. Tapos na kami mag-beam doon. Okay, bubuhusan na lang namin yan. Yung natitira na lang yung dito sa may harap. Medyo malapit-lapit na matapos yan mga boss. Pagkatapos namin magbuhos ng beam dyan ay mag-aasintada na kami. Yan. Bigyan up shoutout sa inyo mga busing. Nandito ako sa taas. Alright. Magandang hapon sa inyo mga boss. Bigyan up shoutout. Sa mga hangin dito, mahangin. Hanggang saan yung 7 feet niya? Ito yung tama lang, oh. Ito. Magbawas ka dyan ng bintana, magdagdag pa dito. Mga 2 kalahati yata. O yan, basta 7 feet ang kuwan niya dyan. Tapos yung pintuan niya dito. Ha? Dito yung pinto niya eh. Aga na ko yun. Pag-uwi pala. Grabe init mga boss. Magandang hapon mga boss. Update dito sa ginagawa namin, no, na streamline dito sa harap ng bahay ko. Naalala nyo itong nakarang araw yung tinibag namin at yung tinanggal yung yero. O yan na siya mga boss. Oh. Na-stream na namin. Streamline na namin. Tapos naasintadahan na. Tapos napalitadahan diretso. Pwede ba yon? Asintada tapos sabay diretsong plastering. Tapos wala pang buhos yung poste. Pwede po yan mga busing. Depende po yan sa gumagawa or depende sa diskarte ng mason o kaya yung kalpintero, no? So kita nyo naman, no, kahit na wala pang buhos yung poste doon. Bali maiiksi na naman ang bubuhusan dyan. Bukas papurman na lang namin saglit tapos bubuhusan ng umaga yan. Pwede po yan mga boss kahit na ano pong diskarte. Depende po sa gumagawa. So, maraming nagtataka. Pwede ba yan na kakaasintada lang tapos paplasteringan agad? Di ba yayanig? Di ba kukunin? Hindi po. Depende po yan sa gagawa. So, ayan mga boss. Kitang-kita nyo naman. No? Di ba? Pati yung likod niya mga boss na plasteringan na rin dyan. Tinali ko na yan. So, bukas niya mga busing, maglalatag na kami ng tubular dyan. Pupuesto na namin yung tubular. Wala na traffic daw yung tubular. Yung nanguhuli kasi dyan sa kwan eh. Magaling na itong mason mo pare oh.
Isa ko na yan. Isang bali nga binuko dito eh. Para maligo na. Grabe kasi yung mga hollow block na ito. Ang rurupok, ang lalalim na. Oh. Lalo na ito. Halos matitibag na. Yan na lang pre, isa na lang. Sakto yan, parating na daw yung kwat. Lagyan mo tubig to, baldi pa ako. So yung mga boss, dumating na yung order kong tubular. Mer, traffic! Galing ako doon, may nanguhuli. Highway patrol. Galing ako ng pulo eh. Grabe ang traffic. Tagal. 10 piraso yan, Mer. 10 yan. Mayroon pa akong buhangin. Nagpabol pa ko isang elf. So ayan mga boss, dumating na yung ating order na. Dito malagay pare ko eh. Mukhang matamlay ah. Ha? Diyan dito na. Diyan lang sa gilid, yan. Sige, ikaw mo lang, baba mo lang dong, Huwag ganyan, baka sampa ng mga bata. Yan. Dito kasi yung magandang gamitin sa ha? 12 ang haba. 20 yan. Abe. Yan kasi ang magandang gamitin sa pamakuan ng yero, tubular. Pali, no? Oo, maganda siya. At hindi siya basta-basta nagkukuhan. So matibay talaga. Tex screw ang gagamitin yan, tex screw. So yan mga boss. Dumating na siya, no? So maya-maya aakutin na lang namin. Magandang tanghali mga boss, no? So ayan na, maglalatag kami ng tubular ngayon. Sobrang init, matinding init mga boss. Kaya todo muna sapin ng mukha. Sasapin tayo ng mukha. Grabe init yan. So ayan, na ilagay na yung 3 tubular. Ay i-welding na namin yan. I-actuala namin yung mga 2x2 na tubular na nandoon sa gilid. Kaya dalawa kami ng kumpare ko dun sa taas. Tapos dalawa rin yung nag-aasintada. So, akit na ako doon. Samahan na natin to para matapos na agad yung buildingin na yan. Kabilaan kami. Mga boss, grabe init. Yun, bumaba muna ako, no? Dahil sobrang init. Ayun, kabilaan kami nag-building at nagdudugtong na lang yung aking kumpare ng 2x2 na tubular. Bali, 2 welding machine ang ginagamit. Medyo maiksi kasi yung cord ng isang welding machine, kaya yun na lang yung ginagamit ko yung para sa akin.
Grabe na ilatag na namin tong isa. Napakatinding init mga boss. Sakit sa kan. Balat. So, bukas ng umaga, baka magbubong na kami dyan mga boss. Kasi halos plastering na lang ang kulang yan, tsaka yero. Tapos plastering, ayos na yan mga bossing. Konting mikos-mikos na lang yan. Yan. Tibay niyan mga boss. Ang gamit namin na pamakuan ng yero, yung suliras ay 2x2 na tubular. Talagang hindi naman lugi yung may-ari dahil hindi natin tinipid ito ng materialis mga busing. Nag-order na nga pala ako ng yero kaninang umaga. Maya-maya darating daw. Ang kulay ng yero nito ay kulay green. Yun ang request ng may-ari. Yung dalawang mason ko ay tinitira na ng plastering yung opening ng pinto ng bintana. So after nyan ay baka mga Sabado or Linggo ay paglalagyan na ito. Sana matapos namin agad to. Okay, sana mayroon pang kasunod na project. Relax muna ako dito sa taas kasi sobrang init. Yung welding machine ko doon nakabilad. So pahinga din pag may time. Magandang hapon mga boss, no? So, ayun, tapos na namin ilatag yung suliras na 2x2 na tubular. Ang ginagawa namin ngayon ay nagkakasa na kami ng yero. Okay? So, yung yero ay kadi-deliver lang ngayon. So, ikakasa namin to ngayon kahit abutin kami ng gabi kasi para hindi mainit. Alright. Diba? Teka. Kaya nga, di ba, mag-asintana ka dito ng planning mo. At nakalaylay dito. 25 ang plasing. 30. 30 ang plasing eh. At 30 ba yan? Ako yan. Pure. Ay, yung akin lang naman. Ang Koy, sinukat mo na kung ilang piraso? Ilang ngipin ang kakain? Hindi, huwag ka na magbarina dyan, Koy. Huwag ka muna mag-texture dyan. Kasi may plasing tayo dyan eh. Dito ka muna sa pangatlo. Pangatlo lang. Oo. Dito muna sa pangatlo. May plasing. Wala rin, useless din yan. Katulad din ng ginawa namin doon. Paglagay namin ng plasing, nasa ilalim yan, babaklasin din ulit. Asan na lapis? Ayan na lang, kuwita muna. So yung mga boss ay kinakasalan namin yung yero. Pulido. May sala eh. Dito lang. Tandaan mo na lang. Dapat may martilyo ka dyan, para tagapukpok. Ganito lang ang diskarte para pag nagkabit kayo ng yero mga boss, dapat ay unahin nyo muna dito ang sa ilalim kasi yung slope ng kwan ay hindi, tutok ka lang bong. Ay, hindi, akala ko yung doon sa taas. Wala.
Hanapin mo daw yung iba sa kwan dyan. Narinig, dito kay, babartillero. Ang yero na ginamit namin mga boss ay 16 feet yan. So dalawang 16 feet kaya isaktong-isakto talaga yan doon. Koy. Kano kalaki ang kanya doon, Koy? Malaki naman? Splice niya malaki? Mahaba naman? Yan po mga kapre, para bitawag ko to, hindi ko. Ay, di mo sinali ito isa. Biasa rin. Wala na. Baka nandun yung sa kulay green eh. Bayaw! Yung kulay green. Yung kulay green na maliit na. Oh, yan nga. Ocho. Ocho. Oh, yan nga. Dali mo rito yung barina na portable. Okay, pabibirinahin ko to si Papa. Walang ginagawa eh. Ba, may kanya koy? May hammer? Wala. Ano yun? Umakal siya. Ayaw umakal. Wait, tanong ko nito, para makitawan ko dito, para di mo ba? Sa baba! Madulas yung chinilas mo ha. Lubat pa? Upag dito siya pagbabasa. Tulak ko muna ito. Lubat pa? Walin. Ito. Tulak ko. Sabi mo. Naka-text screw na ba yan? Eh baka dumausos yan ha? So yung mga boss, tapos na namin ikabit yung yero. Kukunti na lang natira, yun dito. Okay, so konti na lang ang ilalagay namin diyan. Dagdag talaga tayo ng tukod yan. Dagdagan talaga natin katulad ng ginawa nito. Kintab ng yero mga boss oh. Branyong. Ito na yung result ng streamline na ginawa namin. So yan naman yung aking harap ng bahay mga boss. Yan. Kita nyo yung tangke ko sa taas. Yan yung ginamit kong DIY tank. Para magkaroon kami ng storage tank sa taas. Tubig. So wala pa talagang katapusan yung bahay ko mga boss. Marami pang pera ang kakainin yan. Magandang umaga mga boss no. So ayan, nagpa-pyroll na kami dito ngayon. Kasama ko si Paringiman. Dalawa kami dito sa taas, dalawang mason. Ilalatagan na namin ng pyroll yan kasi hindi pa gano'ng mainit ngayon. Ayan no. Yan, pyroll muna ang gamit. Pagkatapos namin mag-pyroll ay papalitadahan na namin yan. Labas loob para ikabit na namin yung flashing by tomorrow no. Siguro baka bukas kaya na natin kabit yung flashing nito koy no. Kahit sa hapon. Bukas na umaga. Hindi, pupunta pa ako ng kwan eh. Yan.
Ha? So mamaya-maya mga boss, update ko kayo kung matatapos namin to ngayon ang firewall. So yun mga boss, pagkatapos naming asintadahan yung firewall ay pinalitadahan na rin namin, ayun may diretso palitada na kagad para sigurado. Di ba? Yaring-yari na yung mga bossing. So sana mamaya matapos namin yung palitadahan na yan, ng firewall na yan, kasi sobrang init talaga, grabe. Ang init ay masakit sa balat. Mainit na dito talaga yung yero. Pag umapa ka sa yero, kailangan nakatsinilas ka mga boss. Patindi ang init mga boss. Hindi pa kami tapos dun sa firewall. Hindi ko pa na-plasteringan yun dito. Konti na lang, kalahati na lang. Tsaka yung doon, yung top na lang, yung ibabaw. Sa tindi kasi ng init, no? Bumabaw muna ako, baka mahilo tayo mga boss. Grabe ang init. Tapos yung dito sa baba, ang kita nyo naman, ginagawa na. Okay na yung baba, medyo matilig. Papakita ko sa inyo mamaya. So, kung mapanood na may-ari, shoutout kay Sir Jefferson. Yan. Ito na yung bahay mo. Ito na yung katas ng paghihirap mo sa abroad, no? So, nakaka-proud tingnan kapag yung meron ka ng bahay na yan na ipupundar dito sa Pilipinas. So, ika nga, tsaga-tsaga lang at ipon-ipon. Yan ang katagan ng mga OFW. So, kitang-kita naman yung ebidensya mga boss na ang pera na pinaghihirapan sa abroad ay dapat pahalagahan. Yan, may kasabihan tayo dyan mga bossing. Mag-ipon, ika nga, para sa future ng magiging pamilya. Okay, so nakakatuwa isipin na mayroon tayong mga kababayan na OFW na katulad din natin, na nagtsatsaga at nagsisikap na magkaroon ng sariling tahanan. So sana sa lahat ng mga kababayan nating OFW, lalong-lalo na yung mga first timer, yung mga baguhan pa lang na lumalabas ng ibang bansa, ay sikapin nyo na kayo ay makapag-ipon, makapagpundar ng inyong sariling tahanan kung kayo ay wala pang bahay. Mas mainam na at mas maigi na yung nakapag-bukod kayo sa inyong pamilya, sa inyong magulang, para magiging proud din naman sila sa ating mga kababayang mga OFW. So, yun lang ang mensahe ko sa ating mga kababayang OFW, na sana ugaliin na mag-ipon, lalo na po sa mga kababayan nating mga first timer o yung mga baguhan na nag-abroad. So hanggang sa muli, maraming salamat. Shoutout po, Miguel Love, shoutout sa ating mga kababayang OFW. Buhay po tayong lahat. God bless everyone. Ganda nga po mga boss, update dito sa ginagawa namin. Okay na, nadalin paring Iman yung concrete hamba. Alin ba yung mas matibay, yung hamba na kahoy o yung concrete mga busing? So yun dinalin na ni paring Iman. Kalahating araw niya lang kinana mga boss. So yun yung concrete hamba na tinatawag mga busing. Nasa hulog naman yan. Tapos yung window opening ay okay na din. Ayan, pintana, tapos na. Okay, tapos kasama yun dito. Dalawa ito. Nakantuhan na din doon. Yung kulang na lang yung nandun sa gilid. Bukas, may paglalagyan na ito mga boss. Kabit na lang kami ng flashing bukas ng umaga. So ang kulang dito na lang, konting retouch na lang doon, tapos yung overhead. So yan yung finish niya mga bossing. Meron siyang terrace dito na 4 na piraso, na hindi naman to kasama sa usapan yung terrace, no? Pero paplasteringan na rin namin yan, pero hindi kasama yung dindi yan. Wrapping lang kami dyan mga busing. Dito yung opening ng kanyang terrace. Yung bintana
ay nakikita nyo naman window type at ang ilalagay niya diyan mga boss. So halos okay na ito, makabukas tapos na ito mga boss. Gumanda tingnan dito sa harap ng bahay ko, yan, kuminis tingnan. Magandang tanghali mga boss, no? So ayan, no, kita nyo naman yung ebidensya ng ginawa ng bahay. Dati-rati, kita-kita nyo, ang harapan yan ay sobrang bulok na yan, napakaganda na, oh. Okay, yan, nakantuhan na yung itong terrace na to. Wala naman sa usapan namin itong terrace na to, pero pinakunan namin to, pinasindadahan ko. Tapos yun doon, pinalagyan ko na rin ng pader, no? Ayan, nakakinis na mga busing. So ito yung kanyang opening ng kanyang gate, kasi may motor daw na ipaparada, sabi. Okay na, konting retouch na lang yung mga boss. Medyo umulan lang kaya tigil muna. Ayan, oh. So shout out kay Sir Richard. Napanood mo na yung vlog na ito, eh. Ayan, kitang-kita mo naman. Pinaganda ko yan at di bali walang kinita, basta importante ay nasunod yung usapan natin. So yun yung in-additional dito mga bossing, ah. Boss Richard, yan yung in-additional ko. Yung terrace mo. Okay, so hindi naman kasama dapat sa usapan yung terrace natin, pero sinama ko na. Kasi ang usapan natin ay using tubular, streamline lang, tsaka hukay, 6 na poste, tsaka beam paikot, tsaka yung plastering. So dito lang sa materialis na ito ay kumain pa tayo ng dyan at nagkautang pa ulit sa hardware mga boss. So okay lang yan, at least makita mo naman yung bahay mo. Eh ayan, kitang-kita yung ebidensya. Higa nga. Okay, so pintura na lang ang kulang niya mga boss. Pag napinturahan yan ay napakaganda tingnan. Tapos pag nalagyan ng pinto yan, yung pinto bibiling ko pa mamaya o bukas. Yung bintana, bahala na yung may-ari niyan, bahala na si Boss Richard yan sa window opening na bintana na yan. Tsaka yung flooring, wala sa usapan yung flooring namin. Alright, so sana matapos na yan mga boss. Magandang hapon mga boss, no? Tapos na kami boss. Yung project na ginawa namin, ayan, okay na. So ang kulang na lang ay grills, tsaka yung window opening. Yung pintuan na in-order namin ay sa Lunes ko pa makukuha yung pinto. Ang hamba nito mga boss ay concrete hamba. Ayan, no? Ganun ba katibay yung concrete hamba? Walang bulok ito mga boss, walang anay. So recommended ng aking kumpare na ang gagamitin dito ay concrete hamba na lang. So bumili na kami ng pintuan. Yung pinto na binili namin ay sa Lunes pa makukuha. Alright. Yung window opening, ayan na, oh. So bahala na yung may-ari bumili ng salamin yan. Okay. Ayos na, oh, mga busing, oh. Na finish na namin, na wrapping na namin. Kasi ang usapan dito ay wrapping lang. Alright. Yung medyo madilim lang tingnan kasi nga, syempre wala pang ilaw ito, wala pang electrical. Yung panambak, hindi ito kasama sa usapan namin, yung flooring kasama yung flooring. Malabo sa usapan. So, bahala na ang may-ari nito sa sunod na buwan. Unti-untiin niya na lang siguro ito kasi nga kapos na sa budget. So, tama na muna yan. Kasi hindi pa pwede i-flooring yan hanggat hindi pa na-clear yung septic tank. Kailangan kasi may septic tank yan. Tapos, yung plumbing, kailangan maiayos muna yung plumbing bago ka magpo-flooring. Kasi kapag nag-flooring ka na, tapos yung septic tank ay hindi mo pa naayos, ay magkakaroon ng problema. Okay? So, wala nang problema yan mga busing. Maganda na yung pagkakadali. Tubipalo na lang yung kanyan, yung tiles, kasi nga huling-huli na yan. Okay na, oh? Maliwalas na tingnan, no? Yan ang ginamit ko, tubular, using tubular. Tulad ng napag-usapan namin ng may-ari na ang gagamitin dyan sa pamakuan ng yero ay tubular, hindi po parlina. Kasi pag parlina, medyo manipis po yun, tipid sa materialis, ika nga. Pero diyan ay sigurado, wala pong kawala, napakatibay po niyan mga boss. Alright. So, ganda na tingnan, maliwalas na. Yung terrace, sinama ko na dito sa usapan namin para magkaroon naman ng forma. Ayan.
Pati yung doon sa gilid, pinasintadahan ko na rin para wala nang problema. Napaka ganda tingnan. Ganda oh. So pintura na lang kulang nito mga boss.